Magandang buhay mga ka-Shirins! Ibabahagi ko naman ngayon ang ating ice cream D. Chocolate ice cream D. Talaga namang hindi siya yung buo-buo pag sinipsip siya. Tunaw siya pagka sinipsip, parang ang ice cream. O kahit naman tag-ulan po ngayon, pwedeng-pwede. Ayan, at 3 ingredient lang, pang-apat ang ating tubig. Ayan, at nakapagpakulo na ng tubig. Siyempre, kailangang kulo siya dahil galing sa gripo. And then, pagka iyan ay kumulo na, papatayin na natin at ilalagay ang ating slurry. Ang slurry naman ay ginawang cornstarch at tubig. Ayan, tingnan nyo na lang po doon sa ating description box na andun po ang kompletong listahan ng ating ingredient. Ayan, at habang hinahalo nga siya, habang ibinubuhos ang ating slurry, ay hahaluin natin para hindi siya magbubuo at dapat ganun yung kanyang texture or kalapot. Ayan, at hinango ko na nga siya, ilalagay na natin ang ating chocolate condensed milk. And then habang inilalagay din yon ay hahaluin natin at kasunod naman itong 1 kilong milkshake powder na chocolate flavor. Ayan, habang hinahalo, habang itinataktak natin yung powder sa tubig, ay syempre at hahaluin din natin para matunaw na yung ibang unang nalaglag. And then syempre hindi kaya siya ng ganyang kahoy na sandok. Gagawin natin ay whisk. Mas maganda at mas mabilis siyang i-whisk. Ayan. Ganyan lang po, halo. Pati sa gilid, scrape natin gilid-gilid para walang matirang buo-buo. At ito'y kahit naman po tag-ulan ngayon, dahil napakainit pa rin naman sa araw, ay pwedeng-pwede pa rin po mabentang pangnegosyo sa bata at matanda. Ayan, at pwede na po yan. Hintayin lang natin yan na lumamig. Once na lumamig na siya, pwede nang balutin. Ayan, at ini-scrape ko lang yung gilid-gilid niya para naman walang matirang buo-buo at dapat ganun yung kanyang texture or consistency. Para naman talagang pagka sinipsip siya ay dire-diretso, melt in the mouth, kumbaga. Ayan ang ating mga gagamitin. Ang plastic ay 2x10. Yung malaking plastic po ang ginagamit ko dyan. And then yung aking cup ay 1/3 cup dyan, pero ang ilalagay ko sa plastic ay 1/2 cup. At gagamit din tayo ng imbudo at yung lagayan ng imbudo pag hindi na ginagamit. Ayan, may patungan siya para hindi naman messy masyado. And then bago tayo maglalagay sa plastic, bago magsasalin sa plastic, hahaluin muna natin para wala yung tining. Kasi tumitining siya para maging pantay. Pag hindi kasi siya hinalo, titining siya at merong matigas or merong malambot, ganun. Ayan, at maglalagay na. Ang 1/2 cup po dyan sa 2x10 na plastic ay inilalagay ko sa binibenta ng 10 piso. Nakakagawa tayo ng 60 to 65 peraso sa isang recipe na ito. Ayan, konting puhunan dahil sa mabenta ay kayang-kayang gumawa ng marami or bumenta ng marami. So ayan, at malapit nang matapos, mahigit kalahati na ang aking nababalot dyan. Talagang tiyagaan lang din sa pagbabalot at syempre pa paghihintay na lumamig kasi nga pinapakulong maigi dahil nga galing sa gripo ang ating tubig. At syempre pa para malinis tingnan, gugupitin natin yung mga excess na plastic. Pangit kasi tingnan pag hindi ginugupit. Messy. O ayan, ganyan lang po siya kalalaki. Ayun nga yung isa ay napaliit siya. Kaya 60 to 65 ang magagawa kasi minsan naman kahit naman tinatakal sa cup ay hindi natin ma-estimate or hindi natin makontrol ang dami.
Kasi minsan punong-puno, minsan naman hindi. Ganon. So, ang ginagawa ko dyan, yung mga napapaliit ay para sa amin. Yung karamihan naman ay pangbenta. Kailangan talaga may imbudo para hindi messy. Ayan, 3 ingredient lang po, napakasarap na at mabentang pang negosyo. 65 pieces po ang aking nagawa dyan. At talaga naman kahit siya'y habang pinapalamig ko siya, talagang tikim ako ng tikim, kumukuha ako sa 1 cup. Kasi para siyang chucky, lalo na pagka yung malamig na hindi pinatigas. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel at ganun din sa aking FB page. Meron din po ako sa media account. Page po yon, same ng pangalan at same ng profile photos. For more recipes, lalo na sa mga mahilig magluto. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye!